Go ahead, Brother Charles. Happy New Year po sa iyo mga titos. Papapasok natin sa Advent season. Yan, papasok tayo. In to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Andrew the Apostles, pray for us. For us. In Pray the for Father, us. the Son, Father, in the Son, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Brother Kuis. Magandang gabi po sa ating lahat. And siguro po, umpisahan na po natin yung ating weekly liturgical Bible study. Sa paumpisa po, ang magbabasa ng ating gospel for this coming Sunday, the first Sunday of Advent, is Brother Butch. Okay. Ang ating ebanghelyo ay hinango sa sulat ni San Lucas, Kabanata 21, talata 25 hanggang 28, patapos tumalon sa 34 hanggang 36. Pero paunang munang salita, hindi ba nyo nahalata na ilang linggo na tayong binibigyan ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang pangalawang pagbabalik? Amen. Oo. So ito ay ang pahiwatig na dapat tayo naghahanda na pamagitan ng paghihingi ng awa, patawad ni Diyos, mag-repent tayo. Pangalawa, hinahanap natin yung kanyang kalooban. Pangatlo, gumagawa tayo ayon sa kanyang kalooban. At gumagawa rin tayo ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Lalo na mamahalin natin yung mga dukha, walang lakas, na ipagtanggol ng kanilang mga sarili at yung mga hindi nakakagalaw dahil sa sila ay may kahinaan ng kalooban, walang kaalaman at walang lakas. So ang magandang balita na ayon kay San Lucas, Papuri talata sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. ang titulo ng babasahin natin, ang pagdating ng Son of Man. Nakikita ito sa Mateo 24 verse 29 at kay Marcos 13 verse 24 to 27. So itong babasahin natin ay nakalagay din doon sa dalawa pang sumulat ng ebanghelyo. Magkakaroon ng mga kakaibang signs sa araw, sa buwan at sa mga stars. Halos mawawalan na ng pag-asa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi at laki ng mga alon sa dagat. Ihimatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mga mangyayari sa mundo. Kasi mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa time na yon, nakikita na lang dumating ang Son of Man na nasa ulap, punong-puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala kasi malapit na kayong iligtas. Ingatan ninyo huwag kayong masyadong maging busy sa pagsasaya, paglalasing, at sa pag-iisip ng mga worries sa buhay na ito. Kung hindi, bigla kayong aabutan ng araw na yon, na parang isang trap, kasi darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi kayong mag-pray na magkaroon ng lakas para malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito. At makatayo kayo sa harap ng Son of Man. Ang magandang balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Maraming salamat, Brother Butch, for reading the Gospel for the first Sunday of Advent. Let me allow me po to read lang yung yung introduction for the first Sunday of Advent, which you can find dun sa ating liturgical Bible study guide sa Year C. So, ang introduction po, there is evidence from the mid-4th century on concerning some period of preparation for the Christmas Epiphany celebration. Kasi yung umano niya nga yung tema, no, parang para siyang nagbibigay ng warning, di ba? Or parang pinaghahanda tayo eh. So, preparation talaga yung Advent eh. So, Lent and emphasis varied from place to place. Yung pala, no? Some regions kept a relatively long Advent from St. Martin's Feast, that is in November 11. Others, a rare brief one. In Rome, the season evolved to a 4-week preparation focusing on the joyful celebration of the Lord's incarnation. In Gaul, there was a longer, heavily penitential season emphasizing the Lord's glorious advent at the end of the time as Lord of history and Judge of the universe. Roman practice from the 12th century, codified by the Council of Trent and enhanced by the greatly enriched lectionary of Vatican Council II, combines this different emphasis. The violet vestments, with rose as an option on the third Sunday, and the preaching of John the Baptist bespeak the penitential aspect which invites the people to reform. The Gloria is omitted as during Lent, but for a somewhat different reason, as the official commentary on the revised calendar notes, so that on Christmas night, the song of the angels may ring out anew in all its freshness. On the other hand, there is a clear note of joyful expectation. The Alleluia is retained before the Gospel. There has been no mandatory Advent fast since the 1917 Code of Canon Law. The Ambrosian Rite, in use throughout the area around Milan, Italy, still observes a longer 6-week Advent, while the Eastern rites in general observe a shorter pre-feast period before Christmas. So Advent is a time for looking both backward and forward. We look backward as we prepare to celebrate the historical birth of Jesus of Nazareth at Christmas. Before that birth, people long for the Messiah who would restore Israel to her former power. We identify with that ancient longing for restoration as we await Christ's coming more fully into our lives and also as we await his second coming. With that longing for restoration in mind, we recognize in Advent a time of preparation and anticipation. What we celebrate as having happened in the past points to what we anticipate is coming again. First, we recognize that Christ is born into our lives each day as we open ourselves to his grace and love. These moments of discovering birth in Christ are times when we can stand with the shepherds and hear glad tidings proclaimed. Advent is a season that prepares us to discover new birth happening over and over again for us in and through Christ. We celebrate those birth times at Christmas. Second, we look forward in Advent to the culmination of Christ's kingdom, when he will return in glory to fulfill the promise of wholeness as all creation responds to his healing presence. In our acclamation during the Eucharistic prayer, we identify with this longing when we say, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again, or similar words in the other acclamations. Through the Holy Spirit, this new age has already begun, and this too we celebrate. So the season of Advent is launched in Cycle C with the apocalyptic writings of St. Luke. And these are the times of expectant waiting. We must not grow tired or complacent, but be ready and alert. Sabi nga kanina ni
Brother Butch, able to read the signs of the times, everything that happens, including suffering and trauma, has significance in understanding God's presence and activity in creation. As usual in apocalyptic writings, we deal here with the language of poetic truth, not literal truth. Hence, it is futile to tie symbols to actual historical events in attempting to predict, for example, the exact date of Christ's second coming. If this reading sounds familiar, it should, as we heard the parallel text from Mark 2 weeks ago on the 33rd Sunday in Ordinary Time Cycle B. The time is just prior to Holy Thursday, and Jesus is giving his final teachings to his apostles before his passion begins. O, ang haba na ano, no? Pero at least may idea tayo kasi magbabago na yung kulay ng vestment, yung kulay dun sa altar, magiging ano na po, magiging violet or purple. Violet, okay. Opo. Pero on the third Sunday of Advent, magiging rose siya kasi meaning rejoice. Back. And then on the fourth, babalik ulit siya sa. Yun lang ang kaibahan, mawawala yung gloria, but on a different reason. Not because medyo subdued ang atmosphere pagka Lent, di ba? Unlike itong Advent. Not because ganon nga, subdued din yung but para nga mas maging yung impact dahil yung pag Christmas Day na, we will hear the angels singing anew yung kanilang gloria. Pero at the same time, ang kaibahan niya sa Lent, hindi po inalis yung Alleluia dun sa gospel. Okay po, so ang unang katanungan po ay para kay Brother A, B, C, D, E, F, G. Sino bang Butch. Kasi Brother Butch yung nagbasa eh. Okay, Brother Butch, maaari niyo po bang isalarawan ang mangyayari sa mga panahon na iyon? Dinidiscuss po dun sa verse 25 and 26. Okay, magkakaroon ng kakaibang sinyales sa araw, sa buwan at mga bituin. Halos mawawalan ng pag-asa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi at laki ng mga alon sa dagat. Ihimatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mangyayari sa mundo kasi mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. So yun, no? May mga tinatawag na parang sinasabi, mga delubyo na. Signs, no? Mga senyales ba? Thank you, Brother Butch. Thank you for reading again the gospel. Ang Phonics. ano po? Sabi ko yung senyales, di ba Spanish yun? Ano po gusto niyo? Tagalog? Hindi. Ano tayo Hindi. ngayon? Wala Kasi si ni Brother Brother Camille. Butch, Ha? Brother Butch yung kasing niya, taglis. May Spanish pala. Ano ka? Accepted naman sa Filipino language yung may Spanish. Marami po tayong Spanish word sa Filipino language. O talaga? Masyadong grammatically correct? Ang susunod pong katanungan. Sino po yung makikita nilang darating? Brother Christian. Tama ba? Letter C. Yes po. Sa verse 27. Teka po ha. Sige lang. 27. Opo. Tignan ko sa buhay. Wait lang po ha. Ang mga tao'y naghihimatayin sa takot Yung susunod po. dahil sa pag-iisip sa mga sako ng darating sa sanglibutan. Sapagkat ang mga iyanig na mawawala sa kanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito ay nasa kalawakan. Sa panahon yun, ang anak ng tao'y makikita nila ang dumarating na sa anapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Yun. Maraming salamat, Brother Charles. And then, ang susunod po na katanungan ay para kay A, B, C, D, E, F. Sige, Brother Jerome na yata eh. H. H muna H. pala. H, I, J. O nga, sorry.
Mahina na ako sa alphabet, ha? Brother Hector, ang susunod po na katanungan is matatagpuan sa verse 28. So ano po yung pinapayo sa atin dito sa verse na ito? Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Yun. Thank you, Brother Hope. Hector. Thank you May so hope, much. may pag-asa. Ano daw? Hope, pag-asa. Hope, yun. Yun yung ating team sa next year, no? For the Jubilee year. Hope. Pilgrims of Hope. Okay. Thank you, Brother Hector. And ang susunod Welcome. na katanungan, thank you po. Ang susunod na katanungan po is matatagpuan sa verse 34 at para po ito kay Brother Jerome. So, parang karugtong lang po naman nung verse 28 eh. Ano po ba yung payo na sinasabi dito sa verse 34, Brother Jerome? 34 lang, no? Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis ng pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Na tulad, idugtong ko na? Sige, Dr. 35? Sige po. Araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Karugtong din yung 36 yun. Dugtong mo na po yung 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Amen. Thank you, Brother Jerome. Kaya be vigilant. Be vigilant. Yun, kasi para Maging handa. binibigyan ng ng payo, babala, no? Para maging handa, no? Kasi baka mamaya nga naman makot unaware tayo eh. Kasi sabi nga dito, di ba? Huwag kayong masyadong kayo masyadong masaya. Yung binasa ni Brother Hector nandun sa gospel natin ngayon. Panghuli. Talaga? Last verse. Yung 20, 28. 28? Oo. So when you see things begin to happen, stand erect and lift up your heads, for your deliverance is drawing near. Kasi 20 to 28 yung ngayon araw eh. 20 to 28. Yun, buti na lang meron tayong lector commentator sa ating group para napapaalahanan tayo. Okay. Thank you po. So na-cover na po natin yung gospel po. So punta na po tayo sa sa ating keywords. Brother Jerome, can you do the horrors? Ko na po yan. Na-edit ko na po. Na-update ko na po. Palatandaan. Palatandaan. Galing talaga ng Tagalog. Grabe. Talagang tatagalugin niya. Babala. Babala. Pagliligtas. Palatandaan. Babala. Pagliligtas. Good evening, Brother June. Good evening. Brother Jerome, nakita niyo po? Babala daw. Pagliligtas. Saka maging handa. Dami-dami Liligtas. Maging handa. Ayun, sabi pag-asa nga daw, sabi ni Brother Charles. Hope daw hope. Pagdating ng
Panahon. Son of Man. Ayun. Pagdating daw ng ano, Son of Man. ng Son of Man. Tao. Maging handa, magdasal. Meron pa po ba? I think na-cover na natin na. Okay po? Okay na. Okay na siguro. Okay, thank you, Brother Jerome. So, ang susunod naman po natin, ang magbabasa po ng unang pagbasa ay si Brother Sunny. At ang pagbasa po ay hango sa Aklat ni Jeremias, Kabanata 33, talata 14 hanggang 16. Brother Sunny. Okay, thank you. Pagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata Jeremias po. Jeremias. Opo. Jeremias. Ano ba? Jeremias. Kabanata talata 14 hanggang 16. Opo. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Pairalin niya ang katarungan at katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring yun, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang ating katwiran, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Sunny, for reading the first reading for the first Sunday of Advent. So, huminto po tayo kay Brother Jerome. So, Brother Saints, okay lang po ba? Brother John Libera. Hi, Brother Dali John. lang, nagbubukas pa ako ng ano. Nagbubukas pa lang ako. Naririnig niyo ba ako? Meron? Yes, yes. Meron. Loud and clear. Nagbubukas lang ako ng pangkoy. Nahanap ko pa yung, hintay ko pa Okay. lumabas yung gospel reading eh. Sige po, Brother Saints. Habol ako. Okay lang po ba? Okay. So, sa talata Naririnig ko naman 14 kayo eh. po. Ano po yung pangako na sinasabi dito sa talata 14? Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. Yun. Ano yung pangako na yun? Thank you, Brother Sunny. Latin natin. Yan, nasusunod na yon yung tanong. Ano yung pangako? Ano na yung pangako? Thank you, Brother Jerome, for the question. Ang sasagot noon ay si Brother Butch na. Ang pangako ay kaligtasan. Magpapadala ang Panginoon Diyos sa magliligtas sa mga Israelitas. Yun ang sinasabi niya. Susunod sa talata, yung gagaling sa sanga ng lahi ni David. Yun. Thank you, Brother Butch. And ang susunod po ay si Brother Charles. Brother Charles, okay lang po ba sagutin niyo yung yung katanungan para sa talata 16? Sige po. Okay. So, Wait, di ba 16 po? ano po ang mararanasan nila sa pagdating ng araw na yon? Di ba 16 po? Ang pinaka-last. 16 po, yung last. Ito po. Sa mga araw, yung iyon, magligtas ang mga taga-Huda at mapapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem.
at sila'y tatawagin sa pangalan ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Tuwiran. Maraming salamat, Brother Charles. Okay po. Gusto niyo po ng konting Take it away. Konti ba o talaga? konti lang ito. Yung sa first reading, on the day of the Lord, Israel will be restored after a Nabasa mo time po of kanina. suffering. The writer uses beautiful language to remind us that Jesus is a descendant of King David who was a son of Jesse. Diba konti lang? Ano? Oh. Keywords. Son of Jesse. Pangako, andyan din yung pangako, di ba? Pangakong pagliligtas. Ayun din yung pagliligtas dun sa gospel, di ba? Ano ba ang gamit nyo? Tagalog, English? Kahit ano po, Brother June. Halo-halo. Pwede. Apo. May Spanish pa, bro. Hindi, kasi pag Tagalog, ang hirap eh. Yahweh, our righteousness daw, sabi ni Brother Charles. Tagalog. Yahweh, our righteousness. Saka yung pagliligtas, ano doon din, bro? Opo, pagliligtas. Ayun na, pangakong Nilagay na niya pagliligtas. po, pangakong pagliligtas. Ay, Tama ba yun, December 1? December 1 po, opo. Okay, First correct. Sunday of Advent. Okay. In-emphasize din dito no na yung savior or yung ano is coming magmumula sa from lahi ni David. Yes, the line of David. So parang ano na rin to, foretold na yung ano yung Messiah. See from Prophet Jeremiah naman eh. So meron pa po ba? Kasi, Mga taga-Huda lang yung masisave. ha? Mga taga-Juda lang yung masisave. Judah Huda, lang at saka Jerusalem lang. Jerusalem. Hindi kasama Gentile dito. Dali! Ba't yung Benjamin, kasama siya, di ba? Ano ba ang binabasa niyong reading? First, second? Second. First, bro. First. First reading na. Jeremiah, so old. Hindi Wala pang Gentile sinabi to. dito yung Gentile pero Yung nakalagay the lang days talaga are eh. coming. Yun, ano? Apo. The days are coming. Sa English. Tiyak na darating ang araw. Oh, I will Tutupad. fulfill promise. Favor of Israel and Judah. So, meron pa ba? Meron pa po bang idadagdag? Kasi kung wala na po, dadako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Go! Ang ikalawang pagbasa po naman ay babasahin sa atin ng ating kapatid na si Brother Jerome. At ang pagbasa po ay manggagaling, ang ikalawang pagbasa ay manggagaling sa unang sulat ng ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kabanata 3, talata 12, at Kabanata 4, talata 2. Tuloy mo na. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa iyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob.
Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid namin ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Brother Jerome, for reading the second reading for the first Sunday of Advent. So, maikli lang naman po yung sinulat dun sa ating Live the Word na guide. Second reading, keeping with the Advent theme of anticipation, our second reading urges us to perfect ourselves even more in preparation for our meeting Jesus when our end time has come. So, yun naman po yung nakasulat doon. Hindi ko nababasahin yung mas mahaba. So, kanino po ba tayo huminto? Kay Brother Saints ba? Yeah. Kay Brother Charles. Kay Brother Kay Christian. Brother Charles. Oh. So, C, D, E, F, G, H, I, Tito Hector. H. Kay Brother H. Hector. Yep. So, saglit lamang po. Medyo nalilito kasi ako dito sa sa unang sulat. Kabanata 3, talata 12. Brother Hector. Yes. Ano po yung sinasabi ni San Pablo dito sa mga taga-Thessalonica? Sa talatang ito, 12 hanggang 13. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy, palakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Amen. Thank you, Brother Hector. Welcome. So, ang susunod pong katanungan ay para kay Brother Jerome. So, ano pa po yung ipinapayo niya para dun sa iba pa pong mga kausap niya mga kapatid, Brother Jerome? Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun. Natapos na, no? Hanggang 2 pa ba? Opo. hanggang 2 na. Ganto na po kasi karugtong naman siya eh. Alam ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Okay. Thank you, Brother Jerome. Parang no, nagre-remind si Saint Paul dun sa kanyang mga brothers na taga Thessalonica. No? Yung una parang prayer. It's a sort of prayer kasi may the Lord increase more and more your love for each other and for all people. And then he ended up reminding them, no, you know the instructions we gave you on behalf of the Lord Jesus. So, maraming salamat po, Brother Jerome. So, diretso na po ba tayo sa sa ating keywords? Oo, yeah. Nandiyan pa rin yung
Paghahanda. Maghahanda, no? Anong putahe hahandain? Ang ating sarili. For the rest of the brothers, the way that pleases to. Pagliligtas daw, Oo, nandun pa rin di ba? sabi ni ano. Pagliligtas. Kasi siguro hindi tahasang sinabi dun sa verse, but kasi dun sa chapter 4 verse 2, diba sabi doon, you know the instructions we gave you on behalf of the Lord Jesus. So parang andun pa rin yun, no? Parang parang babala or something. Tama po ba? Manatiling banal at walang kapintasan. Mhm. Hindi banal. Okay, may dadagdag pa po ba tayo? Sino ba nagturo sa inyo ng LBS? Totoo lang. Ang live the Tito word Frank. po. Opo. Si Frank Padilla mismo? Arlo Yap. Hindi nga. Arlo. Si Father Father Arlo mismo Arlo yung Yap. narinig yung nagturo sa inyo? Si Father Arlo mismo? Nakita ko na ganito yung style niya. Ito I po mean, Hindi, pero sino yung nung nagkaroon tayo ng seminar sa LBS? Sino ang nagturo? ang live the word na po, team. Sino yun? Sino nga ba yung Yung nagano rin sa yung atin. head ng LBS na yun, head ng Hindi si Jepoy, not Jepoy. hindi si Jepoy, bago na ngayon eh. Yung nag-ano sa atin sa last Congress natin, Brother Butch. Alin? F ang umpisa ng pangalan ba niya? Si Si Pyron. Pyron. Pyron, yeah. Meron akong offer. Kung gusto nyo lang naman. Kasi bago ito ituro sa community, siguro halos 1 taon na kami nag-LBS nila Father Arlo. Father Arlo. So yung natutunan ninyo, kung di ko alam kung sino ang nag-train sa atin dito sa Servants, hindi ganito yung original na pattern ng LBS. Kung gusto ninyong matutunan yon, bigyan natin ng isang panahon. Ilalatag natin kung paano talaga pinagdudugtong-dugtong yung pag-LBS. Doon mo rin malalaman kung bakit yun ang keyword. Lahat ng working principle kung gusto ninyo. Tapos tinutuloy pa ni Father Aro, remember mo, Brother John, yung pamula nung first Sunday hanggang fourth Sunday, pinagtutuhog din niya yun, di ba? Ano yung nakuha mong hibla? Pagtutuhogin para doon sa buong month, ano yung message? Teka muna, tapos tutuloy ko pa. Pagkatapos nung in-exhibition niya yung, pinakita niya yung pag-LBS, dalawa kami ni Brother Mon. Inupuan namin yan, hinuha namin sa kanya kung paano ituturo at kung paano niya ginagawa. Ramon Arguelles. Oh, hindi, si Ramon Arguelles. Kasi kami Kaya nga. yung magkakadikit ni Father Arlo eh. Sa Siya totoo yung lang. nag-seminar sa amin. Oo nga, yun yung binigay sa inyong seminar. Alam mo naman, syempre mabait na lang kami, hindi namin kayo iipitin. Kasi bibigyan muna namin kayo ng seminar kung ano muna yung makakaya ninyo. Tapos inaasahan na ipagpapatuloy namin yung unti-unti na gumaling kayo doon sa technology kung paano nag-LBS. Pero hindi na nangyari yun. Napabayaan na pala ang servants no kasi hindi pa ako active sa servants noon eh. Active pa ako sa couples eh. Yung panahon na yon. Kaya kita mo pag nagkuhan tayo dito, nag-iintayan kayo, hindi niyo masagot. Kung willing kayo, yung mga bagay na hindi nyo narinig na naituro sa inyo, nung nag-seminar kayo, kulang-kulang na yon.
Kasi nga, binibreak pa lang sa inyo yung kwan. Binibreak pa lang sa inyo. Break in. Para ma-pick up ninyo. Pero ilang taon na, magmula nung naka-attend kayo ng seminar. Honest to goodness. Hindi ako nag-ano. Pero, ganun pa rin. Ganun pa rin ang alam niyo lang na style. O ganun pa rin ang alam niyo na technique. So, kung gusto nilang naman ninyo, kung gusto lang naman ninyo, pag-usapan muna natin lahat ng working principle kung paano mo iintindihin pag nagbasa ka ng scriptures. Kasi kailangan meron kang pinanggagalingan eh. Hindi pwede na, halimbawa, ito, sa reality natin, may nagkwento sa'yo o kaya nagbasa ka ng dyaryo. O, yung binasa mong dyaryo, hindi mo na naumpisahan yung unang kwento. Kaya kung ano lang yung nabasa mo, doon ka lang. Pero kung halimbawa, nasaksihan mo yung buong pangyayari, yung bawat ibabalita sa dyaryo, ikaw mismo ang magsasabi kung tama yung sinasabi sa dyaryo o hindi. Tama ba? Ganon yun. So, doon sa unang pag-LBS, tinuturo muna o pinapakita doon kung paano mo maiintindihan yung gospel. Ano, pagkatapos kung pagka naintindihan mo yung technique kung paano mo iintindihin yung gospel, kung aling mga punto ron dapat yung pag-iisipan mo para makita mo yung understanding, tsaka mo lang itatahi yung first reading at tsaka yung second reading. Kung gano'n ang naging turo sa inyong technique nung araw, hindi ko makita eh. Kaya nga, hinahayaan ko lang kayo. Pag pinag-usapan na natin ng malawak yung LDS, hindi na natin na kaya. Kaya sayang yung sustansya nung kabuuan nung scriptures. Kasi nakukuha lang natin sa napakababaw na paraan. Yun lang yung akin, yun ang concern ko. Kung gusto ninyong maintindihan pa ng gusto, aayusin pa natin ulit kung paano mag-LBS. Iisa-isahin nating pag-aralan kung ano yung mga working principle. Pag sinabing working principle, pag naintindihan mo yung working principle, alam mo na kung ano yung hahanapin mo sa sinasabi ng scriptures. Maiintindihan mo kung bakit yun ang sinasabi ng working ng scriptures. Hindi yung hanapin mo doon sa binasa mo para pilitin mong maintindihan. Hindi. So doon pa lang sa preparation mo na mag-LBS ka, halimbawa tayo, mag-LBS tayo, no ha? Sa bahay pa lang, mag-LBS ka na mag-isa. Ngayon, kung alam mo ngayon yung working principle, ready ka ngayon. So pag nag-LBS ngayon tayo dito, hindi tayo dito naghahanap. Dito tayo nag-uugnay-ugnay para sa mas maliwanag na pagkakaintindi at saka yung inire-reveal na tinatawag natin na kapangyarihan ng pananampalataya doon sa ini-LBS natin. Yun naman kung gusto nyo lang. Kung hindi naman, okay lang naman ako sa ganitong sistema. Nanghihinayang lang ako. Nanghihinayang lang ako. Kasi mga ibang grupo na ini-LBS namin, sus, pagka doon kayo nag-attend, kakamot kayo ng ulo. Bakit ang gagaling nitong mga to? Yun naman kung gusto nyo lang. Kung hindi naman, okay lang ako sa ganito. Anong sagot ng mga brothers natin? Schedule na lang yan, siguro. Kaya nga, hindi Another ko time. sinasabing gawin natin bukas or whatever. Sinasabi ko lang sa inyo, mukhang yung seminar na natanggap ninyo doon sa pag-LBS, hindi kapareho nung kami nila Father Alo na tinuruan kami at nilatag sa amin lahat. Mukhang hindi na isalin sa inyo ng kumpleto. Yun lang nga akin. Sayang. Ito yung pamamaraan na Jepoy eh. Ito po yung if you still have that yung outline, Brother Jerome, pwede mo i-post. Yung sila outline Jepoy na kasi binigay yun ni Father Arlo. Hindi bigay ni Father Arlo yun. Alam ko kung paano nila binuo yun. Nagbigay ng seminar si Father Arlo, nag-note sila. Pagkatapos dun sa note sila, itinuro nila according sa kanilang capability. Hindi talaga according sa yung tinatawag natin original rules o original structure na nilatag ni Father Arlo kung paano mo iintindihin yung sinasabi sa scriptures.
Sinasabi ko lang sa kung okay naman sa inyo yung ganyan, wala kang problema. Okay lang din sa akin. Ayoko lang kayong ma-shortchange. Meron palang mas magandang pamamaraan tapos hindi ko i-share sa inyo. We can always try that, Brother June, but for the time being siguro, for now, ito na, tapusin muna po natin ito and then we can schedule. Hindi ko ngayon We can sinasabing schedule. gagawin natin ito. Bahala kayong mag-schedule para doon. Ang sinasabi ko lang, kagaya niya, pag nagtanungan kayo, ang tagal bago makasagot. Kaawa naman ako sa inyo. Naawa naman ako sa inyo. Kasi hindi nyo kaagad kita. O yun lang yung ang sinasabi ko. Kung gusto nyo, okay. Kung hindi naman, okay lang din sa akin. Yan po yun, Brother June. Yan po yung binigay nilang outline na based kay Father Arlo, developed by Father Arlo Yap. Kasi kami ang sumulat niyang outline na yan eh. Yan po yung methodology. Kentuhan kita, nung kasi si Father Arlo, wala kasi siyang methodology. Wala rin siyang outline. So ngayon, nung ini-LBS niya kami, hindi sa community natin. Hindi sa community natin. So doon ngayon, meron siyang pinapaliwanag na ganito. Pinakinggan namin yung sinasabi niya. Yun ngayon, tinanong namin sa kanya yung structure kung paano hanggang na-structurize. Kaya nga lang, yung paglalatag sa inyo ng LBS na itinuro sa amin ni Father Arlo kung paano mag-LBS o hanapin yung understanding, parang hindi ganun yung structure na natutunan namin. Kaya ang kitang-kita mo kagad. Yun lang naman. Kung okay kayo dyan, di yan lang. Okay lang sa akin. No problem. Nag-o-offer lang ako ng baka mas gusto nyo pa ng mas mahusay na pamamaraan para mas maintindihan. Baka pwede niyong i-schedule sa teaching yan. Kaya nga tinatanong ko kayo kung gusto ninyo eh. Ang question kasi kung schedule sa teachings bro, lahat yung general eh. Ibig sabihin noon, maski mahihirapan yung ibang hindi pa nagsisimula ng LBS. Maganda sana may tuturo na. Ako para sa atin lang sana. Ito lang. Kanya nga yun ang maganda. Atin lang muna sa grupo natin, Brother Sunny. Para pag kayo nag-conduct kayo ng LBS, hinahawakan yung grupo, alam nyo na i-lead sila para makita nila yung punto. Leading questions ka ngayon magtatanong. Hindi magtatanong ka lang ng, ano ngayon ang masasabi mo sa sinasabi ng first reading? Hindi. Magtatanong ka, dito sa first reading may sinasabing ganito. Bakit kaya? Ganon kami magtanungan. So leading questions hanggang offer lang yon. Hindi ako baka lang gusto ninyo. Maganda yung offer. Ano suggestion natin? Schedule natin, Brother Sunny. Ikaw magsabi. Alam mo ang schedule natin. Siguro schedule natin isang Thursday to tackle yung sinabi mong suggestion para tingnan natin kung how does it compare kung anong ginagawa natin. Tsaka sana tayo face to face. Sa bahay ni Hector. Kesa yung ganito tayo magtuturuan online. Mas maganda kung face to face. Yun, offer lang yun Walang kwan yun kung gusto nyo lang. Kung hindi naman, kontento na kayo dyan, di sige, okay lang. Kasi siyempre pag face to face, iba ang kwan dating Kasi katabi mo lang yung kausap mo Ito parang kaya na kasi medyo magkakalayo tayo Magkakalayo kasi geographically speaking. It will take me eons to arrive there. Yun nga lang. Pero kaya noon si Father Arlo pag nagko-conduct ng ganyan, face to face talaga Nga po, kaya lang in the interest of distance. Kaya po nag-ano tayo na kasi kung per territory, like kayo po, magkalapit kayo ni Brother Hector. Plausible yung the idea of face-to-face. But kagaya po na si Brother Saints din. Pwede nyo Charles, malayo si Charles. Si Charles malayo. Ako medyo malayo din ako. Si Brother Jerome, Brother Butch, medyo malayo. Kasi kung
sakaling a-attend ako ng iba na LBS, mas malapit sa akin ng chapter ng Kamanaba. Ang Valenzuela na side ang mas malapit po sa akin. Pero gaya nga ng ano kasi natin na bumuo nga ang servants ng LBS na hub. Ito yung napag-usapan na buuin na maging ano na nga lang. Hindi siya face-to-face but at the same time, at least servants talaga yung magkakaharap. Pero iba nga talaga yung ano kasi nung nasa Riyadh kami, talagang sa household, isang household namin, LBS. Yun yung ano namin doon, ang usapan. Isa sa household, LBS. Ina-alternate namin yun. Kasi ang household namin doon, every week talaga. So alternate. Kung first week, regular na household, and then the second week, LBS, and then household ulit, and then LBS ulit sa susunod. So hindi siya yung weekly na LBS. Kasi nga, Basta ako, sinasabi ko lang. out din yung mga tao kung in a week ilang beses na magkikita-kita. Work naman kasi doon. So may hindrance. Binato ko lang sa lamesa pero sakit ng ulo ni Alex yan. Ay, hindi po ako. I'm not the one sa LBS. Brother Saints po ang nag-ano dito sa... Si Brother Saints. Kaming dalawa na lang. Pwede ko. Brother Saints. Pwedeng Brother Saints. Pwedeng usap maganda tayong naman dalawa. po yung minumungkahin nyo na Hmm. mas malalim nga na, no? Kaya lang ito yung... Actually, hindi malalim, bro, eh. Kailangan lang talaga makita mo. Ganun, ayun pala yun. Siguro Pag yung format lang, iba lang siguro yung format o yung atake, kumbaga, doon sa LBS. Hindi siguro ganito. Kaya lang, even nung sa Riyadh, ganito po yung tinuro sa amin na ano. Kasi ang number one na goal nila kasi for the LBS is yung retention. Kasi nga po, usually, pag magsisimba sa Sunday, nag-ano na tayo, nag-first reading, nag-salmo, nag-second reading, nag-alleluia, at saka nag-gospel. Pag maya-maya pa lang, hindi pa tapos ang Eucharistic prayer, ano na nga yung gospel? Wala na. Nawala na sa isip. Ano na nga yung first reading, nawala na. Hindi na natin naintindihan. Kaya nga itong LBS is like a preparation for the Sunday, for the incoming Sunday. Kaya before Sunday pa, alam na natin yung mga pagbasa, and then meron ka ng idea na tay-tay. Although, kaya nga pag pumunta ka sa misa, iba pa rin naman yung homily ng pare. Hindi pa rin siya yung tugma doon sa yung ginawa natin na hibla, yung mga ibang-iba pa rin. Kasi nung sinisikap ko talagang iba yung namin iba yung sa LBS namin na nagawa. Kasi iba-iba talaga yung ng pare, iba-iba yung binibigyan nila ng diin pagdating sa sa homily nila. Minsan hindi nga yung gospel ang inaano nila. Minsan ang hino-homily nila iba Hindi Bakit kaya? Bakit? Iba-iba mga pare kung anong nila pananaw nila Ganito kasi yan, bro. Depende kasi yung pare kasi, parang isang engineer yan. Na alam niya yung working principle. Halimbawa, chemist ka. O pagkatapos magtitimpla ka ng gamot. O kaya anong problema? Ang problema ganito. Pagkatapos chemist ka, doktor ka. So intindihan mo ngayon yung nangyayari, no ha? So ikaw ngayon, magtitimpla ka ngayon ng gamot. Dahil naiintindihan mo yung sakit, naiintindihan mo yung mga factors na yun, makakapagtimpla ka ng gamot. Tama ba? Okay. Ngayon, ang LBS, ang Liturgical Bible Study, ang ibig sabihin niyan, alam na alam mo yung working principle ng salvation. Kaya lahat ng mababasa mo na sinasabi sa gospel, o kaya kung nagbabasa ka ng Bible, wala kang problema kasi ikaw ang in control. Pero kung ba magsisimba ka, pagkatapos kung ano yung tinuturo ng pari sa atin sa pang-araw-araw na misa, o pagkatapos hanggang sa linggo na misa, kung naiintindihan mo yung working principle ng salvation, kuhang-kuha mo kung bakit yun ang sinasabi sa gospel. So yun ang kinakailangan nating maintindihan. Yung unang-una, hindi muna yung strategy kung paano mag-LBS. Kasi biro mo magtatanong ka.
Oh, saan mo kukunin yung tanong mo? Di ba, ang pinagkukunan mo ng tanong mo, ginagamit mo yung question para madiskubre yung working principle? Tama ba? Yun yung faith eh. That's the working principle of salvation. Yun ang ibig sabihin ng naiintindihan mo yung faith. Hindi basta't maniniwala ka lang sa isang bagay na ikaw ang nag-imbento. Ang ibig sabihin ng salvific faith, naiintindihan mo kung ano dapat yung paniwalaan mo para ganun ang gagawin mo. Hindi ka mag-iimbento ng sarili mong faith. Ang nangyari ngayon, kung hindi mo naiintindihan yan, mag-iimbento ka ng sarili mong faith. Wala namang masama doon. Pero, kumbaga sa hindi asintado. Kasi ang salvation, asintado siya eh. Lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng working principle na ginawa ni Jesus spiritually, may purpose yun kung bakit ganun ang ginawa niya at ganun ang gusto niyang matutunan natin para tayo makarating sa salvation. At ang salvation, ikaw mismo, kung naiintindihan mo yan, kung paano mo gagawin ng tama at iintindihan, may empower ka na makaalis sa kasalanan. Yun ang punto. So, unless na lang, ayaw niyong matutunan yung ganong klaseng capability, okay lang sa akin. Pero para sa akin, kung pwede naman nating pag-aralan kasi ako naiintindihan ko at hindi mahirap maintindihan, eh parang ako naman yung nagigilty pag hindi ako kumibo. Okay po. Okay po yung yung suggestion niyo, Brother June. Well taken naman. Yung mga tanong-tanong, Siguro tama may- yun eh. May kwan din, Mag-set na lang limitation tayo yung, ng oras yung dyan. version ng Bible na ginagamit natin. May Tagalog, may English. Minsan hindi tayo rin, siguro may barrier din yun. Para Oo, kasi umiikot-ikot lang tayo eh. Mm. We're just going around the bush. Oh, Siguro meron we talagang just So, anyways po, tapusin natin to and then let's Tapusin discuss natin this to. dun sa po. Kasama naman po kayo dun sa coordinators at saka dito sa LBS na group. So, we can discuss this and I will also bring this up with Brother Tom. Kasi we just comply with yung Live the Word na po eh. Actually, if you visit the page po, Brother June, ng Live the Word sa Facebook, nandun po, nakapost po lahat itong natin, itong ating sessions. And also, yung po, nakapost din po itong YouTube kasi recorded po ito. Naka-YouTube ito. It's for the benefit of our other brothers na especially yung doon sa international. Kasi even them, na meron po silang access dito. So kung ano po yung napag-uusapan natin dito, alam din po nila. Hindi ko ito ipinipilit ha. Hindi ko ito ipinipilit. Hindi po. Kasi if we can get something better, why not? Diba? Alex, just to comment on the proposal, I think it will lead us to better understanding on how the LBS really works. Yeah, but siguro kasi hindi lang makuha po ng group is how to do it. Yun po yung Yun sa akin, unless we try it, we will not know it. Yes, so, ang aking, precisely. I would like to put on the table, pag-usapan ni schedule, let's give it a try. Kunyari, 1, 2, or 3 session. After the 3 session, kung wala pa rin makuha, let's drop it. Kung meron naman nakuha, let's adapt it. Ganun lang sa akin eh. Ang proposal dyan, I think, can lead us to better understand. Sabi nga, ito yung methodology to our salvation and how we can better understand the workings of our salvation. At the same time, how can we better communicate salvation also to others? Kasi kung yun po yung inaano nga ni Brother June at yun yung hindi nga yun yung naibaba sa atin ng Live the Word na team, di mas maganda nga kung babalikan nga natin yung And I think available din sa YouTube yung kay Father Arlo. Tama, Brother Jerome? Tsaka si Father Gustilo. Si Brother Jun yata si Father Gustilo, mahusay. Yung kay Father Nag-ano? Gustilo, wala akong masasabi ron. Tama yung mga tanong niya, puro leading questions yun. Pinopost din niya yun eh. Ni Naka-live din si Father Gustilo si Father sa Gustilo. Greenbelt. Yun. Wednesday, Yun, every sa Wednesday. Greenbelt. Yung nanonood Ang namin tanong yun. ko, gusto Dalawa niyo nga bang lang yung kanya eh. gusto niyo bang matuto ng kagaya ng level ni Father Gustilo? Wala naman pong problema yun. I think it's much Yun lang better. ang ino-offer ko kung gusto ninyo. Sige po.
We set Magbibigay aside po ba a kami ng date na. sneak preview? How do you do it? Meron kasing ganito yan. Halimbawa, ito, tanungin ko kayo. Bakit pa tayo nag-LBS? Anong gusto natin madiscover? Kita mo? Di ko kagad masagot. Maintindihan ng salita ng Diyos. Anong mensahe? Bakit mo gustong maintindihan ng salita? Alin ang gusto mong maintindihan sa salita ng Diyos? Naintindihan naman natin yung Tagalog, naintindihan natin yung English. Porket ba naintindihan natin yung Tagalog at naintindihan natin yung English dahil naintindihan natin yung Tagalog word, naintindihan natin yung English word, naintindihan naman natin. Ano yung talagang mensahe niya para sa atin? Ano gusto Para niya saan yung iparating? mensahe? Para saan yung mensahe? Kaligtasan mo Tama or yun. Paano magiging kaligtasan? Tama tama yung mga sagot niya. o Hindi pa kayo nagkakamali ng sagot. kapag May sumunod ka mensahe. sa utos niya. Mamaya na. Paano mo susundin kung di mo naiintindihan? Yan. Ayun nga, Paano mo di ba? susundin ng accurate kung hindi mo naiintindihan? Meron kang pananampalataya, pero yung pagsasabuhay mo ng pananampalataya mo, hindi accurate. Pag hindi accurate yun, walang magic sa pananampalataya. Sino Kailangan makakasabi tama. na hindi naintindihan? Paano masasabi na hindi naintindihan? Supposedly, yung nakakaintindi. Pag nag-LDS tayo, kitang-kita ko kung ano yung nami-miss out nyo. Kitang-kita ko kung ano yung hindi nyo tinatamaan na dapat tamaan natin yung bagay na yun kasi yun ang gusto ng scriptures na makuha natin para maisabuhay natin. Like kanina po, ano po yung mga na-miss? Nakalimutan ko na, hindi ko na nasundan yung mga kuha ninyo yung mga, eto, halimbawa, tapat ang pag-ibig, ano ito? Ano ba ito? Unang pagbasa, Salmong Tugunan. Sinasaman ba nyo ba sa LBS yung Salmong Tugunan? Hindi po. Andyan yung mga susi. Yun nga po, ginagawa lang po siyang key para makapagbuo ng hibla. Pero tignan mo ito pasensya na kayo, sasample lang ko kayo. Dito sa Salmong Tugunan, ang unang-unang salmo kung babasahin mo, sabi rito, sayo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. So ano ngayon ang ibig sabihin nun? Anong dating sa iyo nun? Ako sa iyo'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. So, sino yung nagtatawag? Ikaw. Hindi. Yung Diyos na nagliligtas. Malis na si Charles. See? So, ako yung tumatawag. Binabasa natin scriptures, pero sa scriptures, yung Diyos ang tumatawag. Poong Diyos na nagliligtas. Sabi niya, ako, sayo, sino yung sayo? Tayo. Yung ililigtas na tumatawag siya. Ako yung poong Diyos na nagliligtas. Ngayon. Pero pag binasa niyo po yung verse, ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro sana sa aba mong lingkod. Ayon sa ako ay turuan. Ituro ang katotohanan. Ngayon, dito na inaasahan. Dito muna tayo sa first stanza sa inaasahan. So ano ngayon ang itinuturo sa atin ng LBS? Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Hahanapin. Will of God. What is the will of God? Paano ngayon obedient na ba tayo sa will of God? Submissive ka na ba sa will of God? Naintindihan ba natin bawat isa? It is no longer our will ang ginagamit natin sa ating faith walk. Kung hindi, lagi nating hinahanap ang kalooban ng Diyos. Yun ang mga dapat na makita natin. Pag di natin nakita yun sa LBS natin, hindi natin tinamaan. Yung wisdom na gustong ibigay ng God sa atin, yung salvific wisdom, di natin tinamaan. Kung ano, instructional kasi ang LBS. Opo. So sa unang pagbasa po, paano nyo po ito i-apply? Kaya ngayon nga ang pag-aaralan natin. Sabihin ko nga sa inyo lahat ng sikreto. Sabihin ko nga sa inyo lahat ng tinatawag na structural formation o yung structural technique kung paano mo iintindihan, kung paano mo i-apply. Maiintindihan mo lahat yung sa LBS. Okay. So medyo mahaba-haba pong mukhang mahaba-habang diskusyonan po. So yung pag-aaral siguro maghapon lang. Okay. So in the essence of time, Brother June, okay lang po ba kasi ang iba po sa nagkwento lang ako. Balik na tayo sa dati. Kung ano lang alam. Nagkwento lang ako. Apo. Actually po kasi gaya nga po ng sinasabi dito ni sa chat box natin ni Brother Charles. Hindi po dun sa kinagawian ng ating community na LBS, hindi po talaga sinasama yung Psalm.
Actually, ang itinuro sa amin nga, mo makikita yung keyword na para doon sa hibla, doon sa Sige. mismong psalm. Opo. So anyways, balik Ngayon, ganito tayo ang dun akin. sa- Okay na ako sa keyword kung convicted na convicted ka. Sa Aha. keyword pa lang, convicted ka na. So, yun yung pinaka-importante rito eh. Kasi Okay. tayo mismo ang nakakaalam kung ano ang hinahanap natin sa LBS. Mhm. Hindi tayo tinuturuan ng LBS kung paano matuto mag-LBS. Tinuturuan tayo ng salita ng LBS kung paano natin isasabuhay. Pero tayo yung maliwanag na sa atin kung ano yung hinahanap natin. Kung hindi pa rin maliwanag kung ano yung hinahanap natin, kahit na ano pang marinig mo, di mo naiintindihan. Bakit? Kasi hindi yun ang hinahanap mo. Kaya para maintindihan mo yung LBS, ipapaliwanag muna sa iyo yung working principle ng salvation. Pag naintindihan mo yung working principle ng salvation, makikita mo kung saan ka nagkukulang at pag nag-LBS ka, uy, ito yung hinahanap ko, ito yung di ko alam, ganito pala ang dapat kong gawin. Yan ang magkakadugtong diyan. Okay. Yun lang. Tama na. Okay na. Balik tayo rito. Sige po. Thank you, Brother June. So mga kapatid, game. O, nasaan tayo? Tahiin na po natin. O, tahiin na raw. Brother Jerome, Brother Christian. May hibla na pala Si Brother Christian eh. Ngayon, kagaya niya, iniisip niyo kung saan niyo kukunin yung pagtahi. Bigyan ko kayong clue, basahin niyo yung salmo. Intindihin mo kung ano ang punto ng salmo. Yan ang pagtahi. Di ba, no? Basahin mo yung salmo. Brother Alex, may salmo ka dyan? Tapos yung Opo. sagot sa salmo. Nakaano kasi. Ayan na po, ayan na po yung yung salmong tugunan. Sa iyo ako'y Yan. tumatawag, kung Diyos na nagliligtas. Yan. So ngayon, attitude ba natin yan? Lord, maawa ka naman sa akin. Meron pa akong ganitong kahinaan eh. So Hindi ko tayo yung matangkad tumatawag sa Panginoong Diyos na nagliligtas. Oo. Hindi ko matanggal-tanggal sa sarili ko ito eh. Ito yung ating pagsusumamo, kumbaga. Pag nagsusumamo ka, inaamin mo yung kasalanan mo. So may nilagay kay Brother Christian ba to? Kaninong hibla po ito? Pagdating na ating pag-ibig ang sentro natin. Kay Christian yan. Kay Christian. Mga kapatid, baka meron pa kayong gustong ilagay na hibla bago po tayo dumako sa Turo ni Father Alo yung hibla kung paano mo daw maipagdudugtong yung pagkakaunawa mo doon sa halimbawa sa unang pagbasa at saka halimbawa doon sa salmong tugunan o kaya ang gusto mo doon sa ikalawang pagbasa, yun yung ibig sabihin ng hibla. Paano mo maiko-connect para mas lumawak yung iyong understanding of your part in living the faith para ka magkaroon ng salvation. Yun ang ibig sabihin. Yan ngayon, gamitin niya yung kanya para sagutin. Tumampalataya at magtiwala sa pangakong pagliligtas sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Yan. Saan yan? Saan mo binasa yan? Binigay po na yan na hibla ng ating kapatid na si Brother Saints. Yan, ganda. Kita mo, si Brother Saints, huli niya yung hibla. Okay na po tayo? Oo. Maganda din yung pangalawa. Hmm. Mamuhay tayo ng punong-puno ng pag-asa sa mantayo at magtiwala sa pangakong pagliligtas
sa muling pagdating ng Panginoong Hesus? Siguro, kulang lang siguro yun ng paghahanda. Tama ka doon. Kasi mamuhay tayo ng punong-puno ng pag-asa. Oh, okay, siguro, sama na din yung paghahanda. Paghahanda sa Although panahon kasi yung pag binasa po natin yung mga pagbasa, it's more of talagang maging vigilant, maging handa, di ba? Parang wala dun sa hibla na yon. Dun sa una, Tsaka nandun yung paghahanda. Hindi, tsaka alam mo, tama ka. Dapat binabasa natin yan sa English-Tagalog. Opo. Kaya nga po sa akin po mas okay na ano kahit na magkaiba yung Bible nating tangan. Kasi may pagkakaiba po talaga yung translation sometimes. Kasi iba-ibang version Although Catholic Bibles yung tangan natin, iba pa rin yung mga pagkakasalin. And Kuya Alex, punong-puno ng paghahanda, dinagdagan ko. Sa totoo lang, dapat ganyan ha. Dapat ganyan. Kung sa nakita Tama. natin, maghahanda pala tayo. Kailangan Tama. pala maghahanda. O, tapos, Kasi di ba wala yung paghahanda mo pag hindi nga punong-puno ng paghahanda. Oo. Yun yung sinasabi kong aakyat yung level ng understanding mo eh. Paano mo Kasi yung isasabuhay? dun sa second reading ba yun yung sinasabi na talagang you have to be vigilant? Ano bang sabi dun sa second reading? Ano ba ibig sabihin ng vigilant? Maging handa. Maging handa, maging Hindi. Maging handa saan? Pagdating ng panahon, sa kanyang Panginoon. pagdating. Paano Maging maging handa sa kanyang pagdating, sa pagdating muli ng Panginoon? Sa muling pagdating. Dapat susundin mo talaga yung kagustuhan niya. Kasi otherwise, Ngayon, ganito sa Logic, kagustuhan niya. logic. Tama yon. Paghahandaan mo yung kanyang pagdating. Ngayon, sa kanya bang pagdating, ano ipipresenta mo? Ano yung pinaghahandaan mo sa kanyang pagdating? Doon ka palang ba makikinig o doon ka magpapatotoo sa kanya? Account na yan account na So, ibig sabihin nun, sa kanyang pagbabalik, nakahanda ka na napatotoohan ang iyong pananampalataya at pagsasabuhay ng iyong pananampalataya. So ngayon, nasaan ngayon ang talagang battle? Nandoon sa pagsasabuhay mo ng pananampalataya, pagkakaintindi mo at pagsasabuhay mo ng pananampalataya. Ngayon, kaya mo bang maisasabuhay mo ba ng tama ang pananampalataya kung hindi ka susunod? Kung wala ka obedience? Yun naman ang Oo, number hindi. one. Hindi mo magagawa yon. Ngayon, ano ngayon ang kabaliktaran ng obedience? Pagsuway. Ano ang ginagawa ng pagsuway? Ano ang naidudulot mo sa atin? Kasalanan. Separates you from the Lord. Yun! You see? So ang salvation, kailangan makaalis tayo sa kasalanan. Matanggal sa pag-uugali natin yan. Hindi na tayo weak dyan. Strong na tayo dapat dyan. So yan ngayon ang objective ng Panginoon kung paano niya tayo nililigtas. Kung hindi natin naiintindihan yan, hindi tayo makakapag-cooperate sa saving grace ng Espiritu Santo. Yan. Okay. So ganun ang dapat na dinidiscover natin sa LDS. Yung working principle, hindi lang mga keywords. Yung keywords nakakatulong para makita natin yung working principle. Kasi yun ang isa sa buhay natin eh. Alam natin isa buhay. Brother Jerome. Okay. Brother Jerome, pwedeng i-refresh mo yung yung i-lagay mo doon, mamuhay tayo ng punong pag-asa, magda, sumampalataya at magtiwala. Parang yan, okay. Tama, ganda ng sinabi. Mas mayaman. Kita mo? Punong-puno ng pag-asa, maghanda, sumampalataya at magtiwala. Yan. At isa buhay, yun ang kulang doon. Kasi lahat yun, hindi mangyayari pag hindi natin isinabuhay. Kaya yun ang pangkumpleto ng lahat ng bagay na yun. Nandun na sa una bro, mamuhay tayo. Ayun, okay. Correct. Okay, I think yan na yung piliin natin na hibla natin for yeah, tama yan. Tama yan, bro. For Sundays, first I agree. Advent. Go. Yan na daw, Charles, By Charles. Okay lang.
Alam mo, pag ganito tayo mag-LBS, sa Pwede totoo lang, pala tayo maging handa. Hindi tayo lang. Hindi lang handa sa mag-prepare. pagbalik ng Panginoon. Ibig sabihin nun, nagawa mo na lahat ng requirements. Nakapaghanda ka na iayos mo na yung sarili mo. Kaya ako, naniniwala ka na qualified ka na ngayon doon sa salvation. Kaya iniintay mo siyang bumalik kasi kukunin ka niya ng buhay. Okay. Ano yung hugot? Pwede rin yan, maging handa. Tanong niya ni Brother Hector, paano tayo maghahanda? Sige, Oo, pwede. practical Ano yan, tayo. pwede yan. Paano tayo maghanda sa pagdating ng Panginoon? Practical tayo. Pag dumating ang Panginoon, ano ang purpose ng Panginoon? Bakit siya dumating? Anong gusto niya mangyari? Dalhin tayo sa Susunduin, kanya. susunduin niya tayo, tama? Hmm. Oh, Sunduin ngayon, tayo. sino ngayon ang susunduin niya? Yung masunurin o yung subail? Righteous, so. O yun. O so yun ngayon yung ating parte na nakakasigurado ka, nakasali ka doon sa kukunin niya kasi ikaw, obedient ka, hindi ka subail. Okay. So kitang-kita mo kagad yung logic. Okay. Ganun ang pag-LBS. Kita kagad natin kung ano yung humaharang, anong dapat tanggalin. Pag tinanggal mo, kailangan palitan mo. O pagkatapos ngayon, pag pinalitan mo, naintindihan mo, ready ka na. I-maintain mo ngayon yon. So yun ngayon yung magiging hamon. Oo, yung maintenance nun. Kung hindi ka pa ganun at nakita mo, lumipat ka na. Magmula ngayon, ganun na ang gawin mo. Magbago ka na. Yun ang paghamon. Yung hamon paano mo itatakwil? Talikdan ng kasalanan. English na yun. Ano nga yung hugot yan? Question. Ang hamon dyan, talikdan ng kasalanan. Paano? Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Actually, hindi original sa turo ni Father Alo yung hugot eh. Yung hibla ang tinatanong niya. Paano mo wala din hugot sa hamon kay Father Arno eh. Siguro doon sa Live the Word, ano na yan? So ako tatanungin mo, nakakagulo pa yung salitang hugot eh. Doon na lang tayo sa hibla. Ano yung paghahanda? Ano yung natutunan mo ngayon na dapat mong ipagbago, na dapat mong paghandaan? Yun nga, Ayun. tatalikdan mo lahat ng Talikdan mo ang kasalanan. Yun na yung pinakahamon din. Hamon na yun eh. Paano at isabuhay ang mga salita ng Diyos? So, biro mo, attitude muna yan ha. Attitude yan, nagbago, change of heart and mind. Pero tapos pag-aaralan mo na ngayon, isa-isahin mo na ngayon yan, na ma-acquire mo talaga na yun talaga, pag-uugali mo na, pagkataong mo na. Brother Lugat? John, inilagay lang yan para may guidelines lang na dapat susundin. Kanya nga, yun yung tuturo ni Brother John doon sa kanyang proposal na kung gusto natin talagang pag-aralan mabuti ulit yung pamamaraan ng LBS. Yun yung proposal niya. Ganito ang proposal ko. Iisa lang kasi ang working principle ng salvation. Ilalatag natin lahat yan kung ano-ano yung 1, 2, 3 na yan. Kaya ngayon, pag nag-aral ka ngayon ng scriptures, makikita mo ngayon kung yung 1, 2, 3, kung paano magiging 1, 2, 3 yung sinasabi ng scriptures. O intindi mo ngayon yung parte mo. Kasi God's part and man's part yan yung salvation eh. May ginagampanan ng Diyos, may ginagampanan tayo. Kasi So ang nga, Diyos covenant hindi nagkukulang sa kanyang responsibility. Maaring tayo, pag kulang tayo sa kaalaman, kahit na maayos ang ating puso, hindi natin nagagawa. Halimbawa, ikaw mabait ka, hindi mo alam pala na mali pala yung bagay na yon, o di hindi ka makapag-repent. Ibig sabihin na makapag-repent, mali pala ito, ayoko na rito, babaguhin ko na ito. Pero nahihirapan ako, bakit hindi ko matanggal ito? Kasi merong isang virtue na kinakailangan ma-acquire mo para matanggal yung kasalanan. Example, paano mo tatanggalin ng dilim? Paano mo matatalo ng dilim? Hindi na ilaw. Yun ang ibig ko sabihin. So ngayon sa atin ngayong struggle, ano ngayon yung virtue na hindi natin nakikita, kaya hindi natin napapractice, kaya tayo nahihirapan. Tama? O yan ang mga mas asintadong pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Magiging matalino tayo sa faith walk natin tsaka sa spiritual battle. Panalo tayong lagi. Ganyan sana yung LBS eh.
Biro mo, salita ng Diyos yan. Yan ang nakakapagligtas. Kaya lang hindi tayo mailigtas pag hindi natin naintindihan. Pag hindi natin naintindihan, hindi natin maisabuhay ng maayos. O, yun na. Sana pala sa sa buong Live the Word pala, ganyan, Brother June. Kasi mas Ganyan ang tinuro ni Father Arlo, makakatotohanan. hindi nila na-gets eh. Wala akong magawa eh. Hindi nila na-gets eh. Yung original na tinuruan ni Father Arlo niyan, tatatlo lang kami. Si Brother Mon, ako, tsaka si Father Arlo. Kaya nga naisulat yan para ituro eh. O, sige Father, latag mo sa amin. Kinakanyon yun eh. Tapos sinusulat ngayon yung sinasabi ni Father Arlo, ginlagyan ng structure. So Simon, mahusay siya sa ganun eh. O nung nalagyan ng structure, ginawan ngayon ng teaching pattern. O itinuro ngayon, isineminar ngayon sa kwan, sa community. Isineminar, ibinigay, itinuro sa seminar. Ang problema, dahil lang ganun lang kabilis, no? Tapos na hinayaan na sila. Unti-unti nakikita ko, ang dami nilang hindi na re-realize. Okay na sila dito sa pinaka-basic ng ganun. Kumbaga sa kwan pagka nagluto ka halimbawa ng mechado, merong luto naman, pero hindi ganun kasarap. Kasi kulang-kulang sa sangkap. O kaya yung proseso ng pagluluto, medyo mali. So ngayon, ang tanong ko ngayon, tayo dito, anong level nyo gustong maintindihan yung salita ng Diyos? Hanggang doon lamang na sa kaligtasan o hanggang sa you are a servant of God? Sa madalit salita santo ka. Siyempre, kailangan mag-akay pa tayo ng ibang mga kaluluwa. Hindi natin kakayanin nyo kung di tayo santo. Kapag hindi tayo santo, babatok-batukan lang tayo ng demonyo. Kaya nga. Oo. So yan nga, kaya yung LBS, napaka-importante niya na ang galing natin mag-LBS. Bakit? Ibig sabihin na magaling tayo mag-LBS, kuhang-kuha natin yung ini-empower sa atin ng salita ng Diyos sa divine empowerment. Yung pagsasabuhay ng divine. Hindi yung makatao lang, kung hindi divine. Because that's the only way that we can defeat the sin that lives in us. Pagka hindi laging paulit-ulit lang yung kasalanan na yun, araw-araw na lang ihinihingi natin ng tawad. Hindi natin matanggal. O yun ang tanong ko, gusto mo bang matanggal o gusto mo papatawarin ka lang ng Diyos araw-araw? Pwede naman, mabait ang Diyos eh. Pero ikaw, anong gusto mo? Araw-araw ka humingi ng tawad o 3 beses ka lang humingi ng tawad, di ka na nadadapa doon. Siyempre, ibang level. Oh, yun yung punto kung bakit tayo nag-LBS. Kasi walang ibang makakapag-empower sa atin kung hindi ang salita ng Diyos. So kung kulang tayo ng understanding dyan, masyadong baby yung ating understanding, di tayo makakarating sa punto na pag binatukan tayo ng demonyo, kaya na nating sanggahin, kaya na nating ilagan. Kaya tamaan pa rin tayo. Kasi nga kulang. Ako hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Wala akong sinasabi na mali yung ginagawa natin. Hindi ko sinasabing ganun yon. Pero pwede natin i-improve natin sa pagpa-practice natin to the best that it can give us. So, nagbibigay lang naman tayo ng time and effort eh. Why not learn how to achieve it to the best that we can achieve? Amen. So, yun lang ang offer ko kung gusto. Di man ako namimilit. Maganda naman po yung nyo, Brother June. Siyempre, ang lang kasi niyan is siyempre, pagbabago, no? Alam nyo naman, ang mga tao, pag kami pagbabago, medyo... hindi ganon. Hindi ko babaguhin. Kasi wala namang mali nakikita eh. Kulang lang. Pupunuin lang natin. Okay. Yung preference na mahirap kasi yung kailangan face-to-face eh. Medyo may problema tayo. Gawin natin muna Brother John na online. Kahit Okay na lang. online, pwede. Okay lang Face to itong face online. tayo. I mean, Pwede. wala namang problema akong nakikita dun sa online as long as present. Kasi ang commitment ang number 1 eh. Kasi kung gagawin nga natin yung face-to-face, tapos 2, 3 lang kayo. Ngayon medyo marami tayo. Okay yung online. Okay Diba? to. Okay. Kasi So ang lang nga doon, yung hinihingi nga mga konting mga ayaw niyang sabihin na changes, yung mga pagkukulang daw.
Next Thursday, let's start. Dapat kailangan i-outline na ni Ganito ha, June kung ano wala tayong mali. Walang mali. Sa level na naiintindihan natin, walang mali ang ginagawa. Kulang lang. Kulang kaya hindi makumpleto yung dapat na sanang ganun tayo kahusay. Ang kawan niyo yung ibig ko sabihin? Point well taken po, Brother June. Yun. Pero walang mali sa ginagawa natin. Kulang lang. Sayang pa yung pagkakataon na, akala ko ito lang ang meron doon. Ang dami pala. Gawin natin next Thursday. Yung Para- outline, I-pilot natin na next Thursday. Si Brother June Second ang Sunday of magpasistate so he Advent. can guide us through dun sa... Sige, ako mag-LDS sa inyo. Sige po. Kaya lang po, is it okay to maintain this one or you have to totally change yung mga hibla, hugot, and ham? Hindi, okay yung gagamitin ko pa rin lahat ng bagay na Gagamitin yun. nyo. Okay. Kasi ito po Oo. kasi yung nakalagay dun sa Leave the Word natin eh. Oo, okay ako Huwag doon. na lang muna masyadong drastic yung change. Ngayon kung mag-veer away tayo ng konti, kasi mapapanood naman nila ito eh, itong Ang session isa natin. kasi ang maganda rito ganito yan eh. Lahat tayo pwede tayo mag-lead ng LDS. Okay. Pagkatapos lahat tayo marunong ding maging participant. So pagdating ngayon sa totoong process, magkaiba yan. Kagaya din halimbawa ng si Jesus magtuturo. Yung mga apostoles niya na marunong na lahat, listener sila. So hindi sila, nakikinig sila sa tinuturo ni Jesus. Di ba? Ganong bagay. Pag si Jesus naman ngayon ang tuturuan ng Espiritu Santo, siya naman ang nakikinig. Siya naman ang listener. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo, yun ang mensahero ng tatay niya. Kaya nga siya, ang number 1 na sinasabi niya, obedience to the Father eh. Bakit? Para saan yung obedience kung di ka uutusan? Yun naman yung key talaga. See? So si Jesus, meron siyang misyon. Yun ang utos ng Diyos sa kanya. Alam niya kung paano gagawin yun. Pag dumadating ngayon sa mga crossroad, makikita mo sa scriptures, nagdadasal siya. Nagpa-fasting siya, nagdadasal siya. Bakit? Kinakailangan niya yung wisdom eh. So hanggang sa ngayon, nakumpleto ni Jesus yung buong buhay na yun na naipanalo na. Tayo ngayon, meron na ngayon tayong pag kinopya natin yung turo ni Jesus, kasing galing din tayo ni Jesus. Yun ang tanong ko, gusto ba natin makarating na ganun din tayo kahusay? Kaya tayo nag-aaral. Kaya natin pinag-aaralan. Yun ang katotohanan nun. Kaya talaga tayo sinasabuhay natin yung pagiging disipulo ng Panginoon. Hindi lang yung kumbaga sa ko, gimmick. Ewan ko kung naintindihan niyo. Ikaw ba, Alex, gagawin mo ba ito? Dahil kumbaga sa kwan, sarap naman sa servants. Ang ganda ng tingin na sa akin. Household head ako, banal ako, ganito. O talagang totohanan ka? Totohanan siyempre. At saka, walang hindi not after po sa position or anything or sa Correct. ganitong tingin. Walang hindi I can be the totohanan. lowest servant pero okay lang po sa akin yun. Kasi that is a sign of obedience. Ang ibig sabihin, sa atin bro, walang hindi totohanan. Walang hindi totohanan dito. Pero ang tanong ko, honest to goodness, sa kinalalagyan ba natin, sabihin na natin perfect na tayo dun sa katotohanan. Gusto talaga natin yon. Ang susunod ngayon, kung yun ang gusto ng puso mo, yun ang inaasahan mo, yun ang gusto mong isabuhay, gaano ngayon percentage ng kaalaman ng isip, puso at kaluluwa para maisabuhay ng tama? Yun ngayon ang sukatin natin. Gaano ngayon ang porsyento ng ating kaalaman dun, kagalingan dun? Pero yung sabihin na natin, yung objective, 100% na tayo ron, 100% tayo. Ngayon, ang question na lang ngayon dito, yung ating capability, yung ating understanding, yung ating service na kayang-kaya natin ituro sa iba. Anong porsyento ngayon meron tayo ng kagalingan? So yun yung gusto nating i-improve. Kaya title nga natin, Servants of the Lord eh. Diba? Brother June, nasa hamon, no? Ha? Nasa hamon. Okay. Palalimin ang pag-aaral ng LBS, Brother June. Hindi malalimin, palawakin. Hindi naman malalim ito eh. At tignan mo, ang God hindi siya nagpapalalim. Kasi pagka ginamit mo yung malalim, pinahihirapan mo yung taong gusto mong turuan. Ang dapat, hindi ko baka malunod, ano? Hindi na niya magets. Kasi lalim eh. Ngayon, ang pinakamaganda dito,
pinakamadaling maintindihan, pinakamadaling maunawaan. Oh, yun eh. Kaya nga ang unang-una doon, yung pananampalataya. Kailangan matalino muna yung pananampalataya mo. Bakit? Kasi pag naging matalino yung pananampalataya mo, gustong-gusto mo. Pagka gustong-gusto mo, hindi mahirap maintindihan. At pag naintindihan mo, hindi ka rin nag-i-struggle sa buhay. Kasi gustong-gusto mo eh. Yun. Parang simple faith lang, hindi complicated Simple. faith. Oo. Simple faith talaga. Kaya tingnan mo Pero, yung mga saints, pero, ganun din sila kasimple. Like Saint Teresa, in correct. her simple way, di ba? Yung kanyang Hindi little way. complicated. Ang faith, hindi complicated. Kung hindi, maliwanag na maliwanag. Pure, Simple simple, lang. communicative. Yan, doable. Alam mo kung paano sa buhay. And all done in love. Of course. Yun lang ang ano. Okay na yan. Pwede na ba yan? Okay. Pag yan palawakin pa or pasimplihin. Kaya tayo, pagka nag-LDS tayo, tas sasabihin natin, ano ang hibla? Ang hibla, nag-grow tayo sa tinatawag na divine understanding. Ibig sabihin ng divine understanding, yung pagtuturo kung paano natin isasabuhay yon in the imitation of Christ. That's Para what sabi ni St. Paul na it's no longer I who lives in me. Jesus. Christ lives in me. Kasi obedient na tayo. Wala nang sistema doon sa pagkatao natin na naghihinder sa living principles ng isang Kristiyano o ng isang anak ng Diyos. Kaya hindi ka nag-i-struggle sa faith mo. Talagang sarap na sarap kang isabuhay yung faith mo. Yun pala ang sikreto. Yun ang sikreto. Ayan. Yung mga Gusto sinabi niyo ba ni makarating doon? I-harvest natin dito sa video na to. Para may lagay natin ng mga points. Yun ang sikreto sa mga kapatid. Ngayon, pag alam mo ngayon, isalita yun, hindi mahihirapan ng Espiritu Santo sa, ano ba, magtatrabaho tayo, magpo-proclaim tayo ng Word of God. Tama yung sinasabi mo. Tapos, merong level ng pagkatao that it speaks to the common intelligence of man. Ang dali ngayon sa Espiritu Santo na, sige, sabihin mo yung tama. Akong bahala dito sa nakikinig. Yun ang nasasabihin ng Espiritu Santo. So, ganun ang para mas maintindihan. Oo, ganun ang harmony na nangyayari. Ang Espiritu Santo. Okay na. Sige, Brother June, ano nyo po kung yung mga sinasabi nyo na kung mailalagay po natin na para pag-discuss po natin mas madali para sa inyo. Okay. Picture taking muna tayo. Sige. Teka muna. Bible ko. Smile mga pogi. 1, 2, 3. Sandali lang po Asa na ba yun? Servants. Ba't nawala yung aking Control D. One more time. This time with feelings. Yung pinakamagandang smile. Smile. Wala na? Ayun hindi tumaas yung kilay ni Brother Hector Yan na, sandali lang. May kausap pa si Brother Butch eh. Ha? May kausap si Brother Butch. Ay, may kausap pa si Brother Butch. One more time. Isa pa raw. Smile. Okay na. It's okay. Yan. Okay. Isip-isipin mo pagka lahat tayo magkakapareho ng level ng desire tsaka pagkakaintindi doon basically sa nilatag ni Jesus na way of salvation. Pagkatapos pagsasama-samahin natin yung inspiration natin, Sus Mario Jose. Brother June, lay the foundation ng para hindi magtatago sa ilalim ng lamesa yung demonyo, magtatago sa imburnal. Sobrang hiya. Bakit? Kasi siya lahat ang tatamaan Kaya nagkagani-ganito siya ang may kasalanan Tama. Bilang na oras niya Kaya nga na siya nagdo-double time actually. Kaya kung double time din tayo. Kaya kung makikita niyo yung nangyayari sa ating mundo ngayon, sa ating kapaligiran, lahat ng yung mga kasawian na nangyayari, yung mga korupsyon, yung mga lahat ng mga kasalanan.
Pero ang Kasi, daming bansa na dumadami ang Catholics. pero may mga bansa Ay. na madami Catholics. At least, the Dumadami. Spirit is working pa rin talaga, na gusto pa rin talaga ni Christ na masave tayo lahat eh. So, nagwo-work pa rin naman talaga. Kaya lang nga, yun nga, sinasabi naman din talaga na sa end times, di ba? Magdo-double time talaga ang demonyo. At saka yung last battle nga is regarding the family. Yun yung sisirain niya talaga eh. Yung family. Kasi nga alam naman natin yun ang basic na na social unit, di ba? Ang Saka family. maraming anti-Christ na lalabas na. So, kung sira ang pamilya, di madali niyang maatake na yung mga tao, di ba? Yun lang naman yun eh. Inumpisahan na nga niya sa divorce na yan. Nako, yan. Lahat yan, mga... Oh. Ano ngayon the Ayun, culture of agnostic death. Marriage. Din yan. Hindi rin na Uh, niya nagpo-procreate. That is part of the culture of death nga na sinasabi ni Brother Frank. So, ano na po, maraming salamat po ulit sa ating lahat. And Tanong si brother, ano yan bro? Huwag mo tanggalin yung tanong mo, nakabili na ba ng Kayo ng Bible Diary Bible Diary 2025 sa Claritions. Ako may nagbigay sa akin ng The Anawim Way. maganda yan. December 1 hanggang January 11, Cycle C. Nabibigay lang yesterday sa akin. Anyways, susunod daw, may bayad na. Ito free. Sana all! Baka may sobrang copy ka, Brother Alex. Share ko na lang kaya sa inyo kung pwede. I-post ko lagi, pipicturean ko. The Anawim. Yan ang na pronunciation. The Anawim. The Anawim way. The Anawim. Brother Alex, closing na tayo. Opo. So maraming salamat po ulit sa atin and praise God. At tayo muling nagkatipon-tipon sa kanyang banal na pangalan. At ating napag-aralan muli ang kanyang mga salita. Naway, Lord, amin pong binabalik sa inyo lahat ng kalwalhatian, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. At gayon din po, Lord, nihiling po namin na kami inyo pong laging basbasan at enlighten us, Lord, with your wisdom. Yun pong hinihingi namin sa inyo na ibigay niyo pong divine wisdom sa aming lahat. Nang sa gayon, maintindihan po namin kung ano po ang inyong kalooban. Nang sa gayon, kami po'y tunay na makasunod sa lahat po ng inyong pong pinag-uutos upang makamit namin ng buhay na walang hanggan na inyo pong ipinapangako sa lahat ng mga anak ninyo na sumusunod at nagmamahal sa inyo. Kayun din po amin pong hinihiling na bigyan niyo po kami ng maayos na pamamahinga sa gabing ito at naway paggising namin ay manumbalik ang lakas na inyo pong bibigay sa aming panibagong bukas. Nang sa gayon, kami po'y muling makapagpurit, makapagpasalamat sa inyo at matupad namin ang inyong kalooban. Ang lahat ng ito'y amin pong hinihiling, sinasamot dasal namin sa matamis na pangalan ng inyong banal na anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo na naghahari kasama ninyo Ama at kasama ng Diyos Espiritu Santo na naghahari ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So next week si Brother John ang Brother facilitator John po natin. magpa-facilitate. So para at least magamayan po natin yung flow nung niya,